Isang bank shot iyon at doon na nga napaseryoso ang mga players ng Calapan City dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang nagmukha na silang mahina laban sa Cavite Ballers. Kinben Book 6, Chapter 18. Si Cantos naman ay hindi natuwa sa sinabi ni Cimeron at dito na nga niya inihanda ang kanyang sarili dahil pinasahan na nga ni Suarez ng bola ang kanyang katapatan. Marahang bumaba ang kanyang tuhod at humanda ang kanyang mga paa at kamay para paghandaan ang kalabang nasa kanyang harapan. Pagsambot naman ni Baron sa bola ay makikita nga agad ang pagngisi nito. Umatras nga siya at binigyan ng pwersa ang kanyang defender na nagawa nga niyang mapaatras. Nang maramdaman nga ni Baron ang pagdomina ng lakas niya ay bumigla siya ng galaw pakaliwa na isa lang namang pakagat sa kanyang defender. Nang maramdaman nga niya ang pagsabay ni Cantos ay bumigla nga ng hakbang ang isa niyang paa at tumalon siya ng paharap sa basket. Isang turnaround jump shot iyon at makikita nga ang paglutang niya sa ere. Unang puntos para sa bida. Sabi pa nga ni Baron na pinakawalan na nga ang bola mula sa kanyang mga kamay. Paglapag nga niya ay napatingin pa siya kina Tristan at Larry. Huwag na kayong mag-abang ng rebound, pasok iyan. Sabi nga niya at kasunod noon ay ang pagkalampag ng bola na iniluwa muli ng basket na ikinaseryoso ni Baron. Walang yaka, sablay. Bulalas nga ni Tristan na napatakbo pabalik sa basket kaso nakuha na ni De Ocampo ang bola na kaagad na ipinasa kay Tenorio pagkatapos. Relax lang, huwag tayong magmadali. Bulalas pa nga ni JC at napaseryoso naman si Coach Isaiah nang marinig iyon. Nakapunta na nga sa side ng Cavite ang lahat at makikita nga agad ang pagbigay ni De Ocampo ng screen sa kanyang kakamping si Tenorio. Mabilis na switching nga rin ang nangyari at si Willie ay mabilis na tumakbo sa basket na sinabayan naman agad ni Larry. Si Baron naman ay bumigla rin ang takbo mula sa blind spot nito. Isang pick and roll nga ang gagawin ni Tenorio na ngayon ay katabi si Agoncillo. Kaso hindi kay De Ocampo napunta ang bola nang ibato ito ni JC sa kung saan. Sinambot nga yun ni Cantos at nang makita ito ni Baron ay mabilis siyang tumakbo pabalik kaso siya ring paglitaw ni Corona sa kanyang daraanan. Humabol na nga lang si Sanchez sa manlalarong may hawak ng bola. Kaso mabilis ang release ni Cantos na muli na namang hinalit ang basket nang magpakawala na naman siya ng press. Paglapag nga niya ay napatingin pa siya kay Baron Cimeron. Isang simpleng ngiti nga ang kanyang ibinigay rito at si Baron ay napakuyom nang makita iyon. Mahalaga ka Arlon sa team natin. Kasi kapag kami ang dedepensahan ng kalaban, malilibre ka. Sa labas ka lang palagi ng arc at sisiguruhin kong mapapasahan ka namin. Undervalued ka kasi hindi ka kasing galing ng iba nating kasama sa depensa. Pero iyon din ang advantage mo dahil iisipin ng kalaban na shooter ka lang. Sabi nga sa kanya ni JC Tenorio kanina, hindi lang ako basta shooter, 3-point shooter ako. Sabi nga ni Arlon sa sarili na mabilis na tumakbo papunta sa side ng Calapan. Nasa power forward position si Tenorio pero point guard pa rin ang kanyang galawan. Malawak ang kanyang court vision at advantage talaga niya ang pagiging matangkad dahil ang dali lang sa kanyang magpasa ng bola. Sabi nga ni Maki Romero na seryoso lang na nakaupo sa kanilang bench. Pero magagawa naman ito ng paraan ng mga kasama natin. Ang ganda ng laro nila kaninang second quarter. Kalmado namang wika ni Ricky at napatango na nga lang si Maki nang marinig iyon. Sana nga. Sabi naman ni Mover na napatingin sa mga players ng Cavite. Nakikita niya ang chemistry sa team na ito. May chemistry rin naman ang team nila kung iisipin pero iba raw ang Cavite dahil taon na ang pagsasama ng mga ito at iilang players lang din ang bago sa lineup nila ngayong taon. Kahit nga raw nakaabot ang kanilang team sa score ng mga ito kaninang first half ay hindi pa rin niya nakikitang magpapatalo ang mga ito. Hanggat maganda raw ang nilalaro ni De Ocampo at Tenorio ay hindi pa raw sila makakasiguro. Ayusin ninyo ang depensa. Huwag ninyong basta iwanan ang mga katapat ninyo.
Bulalas pa nga ni De Ocampo na mabilis na dinikitan si Agoncillo. Akin na Martin ang bola. Bulalas nga muli ni Baron at si Martin naman ay hindi iyon pinansin. Bumigla nga siya ng kaliwa mula sa depensa ni Reyes. Kasunod nga noon ay ang paglitaw ni Dre para sa screen at sa paglayo nito sa kanya ay isang back pass ang kanyang ginawa papunta rito. Nasambot nga ni Sanchez ang bola at sa paglapit ni Reyes sa kanya ay binigla niya ito ng pagkaliwa. Napasabay nga bigla si Reyes sa kanya at doon naman nga umabante si Sanchez sa kabilang bahagi. Bumigla nga siya ng hinto at pagkatapos ay tumalo na siya para sa jump shot. Pinakawalan nga niya agad ang bola at pumasok nga iyon sa basket. Sa wakas nakapuntos din kami. Sabi naman ni Larry sa sarili, hindi nga siya ngayon basta makawala kay Tenorio. Kung sa iyo ko ipinasa ang bola ay baka sumablay ka na naman. Mahina pa ngang sabi ni Martin kay Baron na inilingan na lang siya. Nasa Cavite na nga muli ang bola. Hindi na naman nga sila nagmadali. Si Reyes nga ay mabilis ding iniwanan si Suarez nang may screen na ibinigay rito si De Ocampo. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso na lang dahil malinaw na mismatch si Suarez dito. Mabilis nga ring ipinasa ni Reyes ang bola kay De Ocampo at dahil maliit ang kanyang defender ay dumiretso na nga siya sa basket para pumuntos. Si Martin naman ay walang nagawa sa atake ni De Ocampo dahil ang bilis daw ng pwestuhan nito sa painted area. Nang tumalo naman si Willie ay napangiti pa siya nang may kalabang sumabay sa kanya. Ito nga ay si Baron Semeron. Dahil nga roon ay biglang ipinasa ni De Ocampo ang bola kay Tenorio na bigla namang hinarangan ni Dizon. Si Baron naman ay napatakbo agad kay Cantos kaso ang bola ay muling bumalik kay Willie na biglang tumalon sa basket pagkatapos noon. Napangiti naman si De Ocampo at kasunod doon ay ang pagtama ng kamay ni Agoncillo sa kanyang bisig nang sumabay ito sa kanya. Naibitaw pa nga ni Willie ang bola at pumasok pa iyon sa basket matapos ang ilang talbog sa bakal noon. Basket counted. Bulalas pa nga ng referee at makikita nga si De Ocampo na napangiti na lang kay Agoncillo na napahinga ng malalim nang pagmasdan siya. Ang cheer nga para sa Cavite ay lalo na ngang lumalakas dahil makikita nga ang pagdomina ng team nila ngayong third quarter. Si Coach De La Rosa nga ay pasimple na lang na napangiti dahil sa kabila ng magandang performance ng Kalapan kanina ay heto ang kanyang mga players na mabilis na nakapag-adjust. Simple lang naman ang ginagawa namin. Ang galing ni JC sa playmaking, ang kanyang magandang vision sa court, ito ang magpapapanalo sa amin. Nakita na nila ang galawan ng kalaban kanina at ngayon, dodominahin na lalo ni Willie ang basket dahil hanggat wala kayong maiipasok na player na pipigil sa kanya, ay makakapuntos at makakapuntos kami. Sabi na nga lang ni Coach De La Rosa sa sarili. Hindi namin kailangang magmadali dahil hindi ninyo napapansin, kayo na ang sumasabay sa slow pace na laro ng mga players ko. Dagdag pa nga niya at ito raw ang lamang niya sa coach ng Kalapan. Malaki ang kanyang experience sa pagko-coach at inaamin niyang maganda ang performance ng kanilang kalaban, pero kailangan pa raw masanay ng mga ito sa ligang ito. Masyadong nagkakumpiyansa ang mga players mo, lalo na itong lineup mong nasa loob ng court. Itong sina Semeron, Dizon at Agoncillo. Lumakas ang loob nila dahil maganda ang ginawa nila kanina. Pero iyon din ang ikakatalo nila dahil hindi nila matatanggap na mauutakan sila ng same players na katapat nila kanina ngayong quarter. Masayang wika pa nga ni Coach De La Rosa sa sarili at makikita ngang tagumpay ang 3-point play ni De Ocampo nang pumasok ang bonus shot nito. Depensa na, kalma lang kayo, mahaba pa ang oras. Sabi pa nga ni Willie sa kanyang mga kasamahan na mabilis na nakapunta sa side ng Kalapan matapos ang kanyang free throw. 71-60 nga ang score at may 6 na minuto pang natitira sa ikatlong quarter. Si Coach Isaiah nga ay napakagat na lang sa kanyang kuko sa hinlalaki nang mapatingin sa scoreboard. Ang simple lang ng galawan ng Cavite sa quarter na ito, pero heto nga at lamang na ang mga ito ng 11 puntos. Si Martin nga ay mabilis na binigyan ng screen ni Dre Sanchez. Sa paglayo naman ni Suarez ay bigla siyang tumalon at nagpakawala ng tres. Kailangan namin makapuntos, sabi nga ni Martin sa sarili, kaso napaseryoso siya nang lumitaw si Tenorio sa kanyang harapan
at sinupalpal ang kanyang tira. Tumapon nga ang bola at agad itong nakuha ni Reyes. Napaseryoso naman ito nang lumitaw agad sa tabi niya si Sanchez. Nakaramdam nga siya ng kadelikaduhan kung kaya ipinasa niya ito kay JC na nakasunod na kaagad sa kanya. Ipinasa agad niya. Maaagawan ko na sana. Sabi naman ni Dre sa sarili nang mangyari iyon. Akin na. Bulalas naman ni Corona na si Baron ang kasunod. Si JC naman ay biglang ibinato rito ang bola at si Martin ay bumigla ng talon sa direksyon noon. Si Simero naman ay mabilis na humarang kay Corona na bumigla ng hinto. Isang fake, sambit na nga lang ni Suarez at si Tenorio nga ay diretso pa rin sa basket nila. Tumalon nga agad si Tenorio papunta sa basket at dito naman lumitaw si Dizon na buong lakas na pinalo ang bolang papakawalan ng kalaban. Kaso, hangin ang tinamaan ni Dizon at doon na nga rin maririnig ang pagtalbog ng bola sa court. Isang extra pass pala ang ginawa ni Tenorio at sa kaliwang parte ng court nila ay dumating si Cantos na agad na bumalik sa 3-point area. Si Coach Isaiah nga ay napakuyom na lang dahil tatlo sa mga players niya ay nasa kanan na kung saan ay naroon sina Reyes at Corona. Si Coach De La Rosa naman ay nagdilim ang paningin at napakuyom nang pakawalan ni Cantos ang mainit nitong tres. Paglapag nga nito sa sahig ng court ay makikita nga ang paglapad ng ngiti nito dahil si Tenorio ay umangat ang kaliwang kamay na naka-thumbs up. Nakatingin nga lang si JC sa kabilang direksyon at doon na nga maririnig ang magandang paghalit ng bola sa basket. Pumasok ang tres ni Arlon Cantos na napatalon pa nga sa tuwa. Kasabay rin noon ay ang pagkalampag ng kanilang fans sa buong venue. Ang mga players nga ng Kalapan ay nagdilim ang paningin dahil nakapuntos na naman ang Cavite. Hindi nga mangyari ang ginawa ni Baron kaninang second quarter. Si Coach Isaiah nga ay napabuntong hininga at napatingin sa kanyang mga players na nasa loob ng court. Hindi kailangan ng Cavite na nakakahype na galawan dahil tinatalo nila kami sa pamamagitan ng simpleng extra passes at panlilito sa mga players ko. Ang Cantos na iyon, kailangang hindi na siya makapuntos pa. Sabi na nga lang ni Coach Cervantes sa kanyang sarili. Sinigawan nga niya ang kanyang mga players na napabalik na lang sa realidad. Bakit ninyo pinapabayaan si Cantos? Depensahan ninyo ang isang iyon. Mainit ang kamay ng player na iyon. Umayos kayo dahil hindi ako natutuwa sa ginagawa ninyo. Sigaw nga ni Coach Isaiah na ikinadilim naman ang paningin ng kanyang mga players sa tabi. Opo coach. Bulalas nga agad ng kanyang mga players sa loob ng court. Si Baron nga ay napatingin na lang kay Cantos at hindi siya natutuwa sa ginawa nito. Nang marinig nga rin iyon ni Coach De La Rosa ay dito na nga siya napangiti dahil kung ganoon daw ang mangyayari. Ayos iyan. Nagsisimula ng umikot sa palad namin ang laro ninyo. Wika niya ng may maliit na pagngiti. Sina Willie naman at JC ay nagkatanguan nang marinig ang sigaw ng coach ng Calapan City. Si Cantos naman ay napahanda dahil mukhang makakatikim na raw siya ngayon ng matinding depensa mula sa kalaban. Sa pagbalik naman nga ng bola sa Calapan ay makikita naman nga si Martin na seryosong iniiwasan ng kanyang defender na si Reyes. Sige, lumampas ka. Sabi nga ni Reyes na marahang napangiti sa reaksyon ng kanyang katapat na bumigla ng yuko at pag-abante sa kanyang tabi. Nakalusot si Martin kaso nabigla siya sa manlalarong humarang sa kanya. Si Baron naman nga ay biglang hinarangan ni Reyes na lumayo kay Suarez. Matapos nga rin iyon ay umalingaw-ngaw na lang ang natapong bola na natapik ni Cantos mula sa nagulat na si Suarez. Kasunod nga noon ay ang paglitaw ni Tenorio na agad na nakuha ang posesyon ng bola. Kasabay rin nga noon ay ang pagwawala ng crowd dahil bumigla ng hinto si JC sa unahan ng arko nila pagdating sa kanilang side. Kalma lang, hindi tayo magmamadali. Bulalas nga niya na agad na hinarangan ni Dizon na seryosong nakatingin sa kanya ng oras na iyon. Hinawakan nga ni JC ang bola at sa paglampas ni De Ocampo ay bigla niya itong pinasahan. Si Tristan naman ay napaseryoso nang bumigla ng isang mid-range shot si Willie. Hindi niya iyon naabutan dahil akala niya ay padiretso ito sa basket. Ang kalmado nga ng bitaw ni De Ocampo sa bola at makikita ngang tumama muna ito sa board bago halitin ang net ng ring. Isang bank shot iyon at doon na nga napaseryoso ang mga players ng Calapan City
Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang nagmukha na silang mahina laban sa Cavite Ballers. Wala na ngang ibang naisip na paraan si Coach Isaiah kundi ang mapatawag muli ng timeout. 16 na nga ang lamang ng Cavite Ballers sa score na 76-60. Ang tanong nga ng maraming manonood ay kung makakasaksi ba sila ng isang malupit na comeback mula sa Calapan City Blue Phoenix o tuluyan ng matatalo ang mga ito sa una nilang laban sa mga sanay ng Ballers.